Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan lit. Judge Gina, Let's get lit. instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kamag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, eto na ang pinaka hihintay ng lahat na ma-review ko. Ang dami ko nababasa sa comment section na Balakid vs Fleek G yung inaantay ko na ma-review mo boss, mga ganun. So ako na-build na yung yung scenario. Ang daming nagtuturo sa battle na to eh. So ako personally nakita ko na rin yung worth ng battle na to. Kasi Balakid and Fleek G, 'di ba? Kung titignan mo, kung ititrace mo yung mga pinanggalingan nilang battle, yung mga estilo nila, I think swak eh, 'di ba? Kumbaga, sila yung deserve na magtapat dito sa semis. 'Di ba? Balakid na punto, bara, kay Fleek G naman more on references, may punto din, may mga suntok din, 'di ba? So, anong klaseng battle yung maririnig natin sa ganitong klaseng match-up? Kasi para sa akin sobrang match ng battle na to in terms of the way they construct bars, 'di ba? Parehas silang bumabars eh. Parehas silang well-rounded para sa akin. So, wag natin palagarin to guys. Ako personally, na-excite ako sa battle na to. Balakid vs Fleek G. Game. Tapusin niyo yung mga MCs. Unang banat. Game. Unang banat kay Fleek G. Pakinggan natin sa buhay tournament. Yo! Tinakasan na ng kamatayan ang alab sa aking puso. Ang takot sa damdamin ko'y walang pagsalang naglaho. Ang kaba sa kalaunay inayawan ko ng dinggin. At pinapangako ko ngayong gabi luluhod ang bituing walang ningning. Sabihin mo ng below the belt ako pero wala akong pakialam sa'yo. Ichichito Miranda ko yung shota mo habang winawali Bayola yung nanay mo. Imamang kanur ko dito yung lola mong overage. Pepernando puhin ko tapos i-smuglas ko sa stage. Alam mo? As expected kay Fleek G, mga references pa rin yung panlaban niya dito. Alam mo? Bakit ka ganyan? Anong sense ng pagsusuot ng salamin na walang lente? Pag kinungfu kita sa mata, bulag ka kaagad, leche! Wata! Eto, pabigatan pala ng bars sa akin ng mas epic. Last battle ko kay Rudik, si Atlas na orthopedic. Tatadyakan ko yung pintuan nyo sabay sabing, kamusta? Yung nanay mo naman, syempre, sino ka? Hahablutin ko yung buhok sabay suntok. Pa! Ako si Manny Pacquiao, tangina mo ka! Tapos papasok ako sa kwarto niyong malamig. Bawat makita kong tao, gigilitan ko ng leeg. Lahat ng pulso ng kamag-anak mo, iiwan akong laslas. Sabay hasa ng kutsilyo, ching-ching! At moonwalk palabas. Yung dalawang kutsilyo, itatara ko sa bungo ng nanay mo. Tatalian at iwawasiwas ko sabay hagis pataas. UFO. Nga pala, matagal ko nang inilihim sa'yo to.
Anak kita, Balakid, yan ang pakatandaan mo. Yung nanay mo ni-rape ko bago ko tuluyang pinaslang. Ako ang tatay mo, Balakid. Ako si Hadlang. Na-breakdown na to eh, no? Yung linya na to. Yung linya ni Flick G na to na tatay mo ako si Hadlang. Tapos ni-rape ko bago ko patayin. So, basta na-breakdown na to. Di ko lang alam kung sino yung kalaban niya. Si Damsa ata yung kalaban niya nun. Hindi ko na matandaan kung sino yung kalaban niya. Basta na-breakdown na to. Parang na-expose na tong linya na to na oo nga naman, paano mapapanganak si Balakid kung pinatay niya yung kung sa linya niya is pinatay niya yung mother ni Balakid, diba? So, may punto naman. So, okay. Proceed tayo. Balakid, ako si bago ko tuluyang pinaslang. Ako ang tatay mo, Balakid. Ako si Hadlang. Ano, kid? Ano, kid? Kaya pa? Baka napasubo ka lang. Then, chinecheck ko baka sa battle, mag-choke na naman. Sa flip top, ikaw ang pinaka-nakakahiyang nilalang. Nung laban mo kay Looney, yung third round mo, 2 rhymes lang. Tapos magmamalaki ka sa akin na aktivista ka. Huwag ka mag-joke, tanga. Paano mo haharapin ang presidente ng ating bansa kung mismong sa simpleng adik lang nag-joke ka pa? At natuto ka lang magsapatos, kala mo kasing pogi mo na si Supernatural? Eh yung kapugian mo pilit, yung sakin Supernatural. Tapos lalabang ka sa akin na ang pagkapogi supernatural. Yung itim ng kilikili mo, yun ang supernatural. Magaling ka daw sa kama. Sabi ng ginahasa mong tindera. At sige nga, kung makata ka talaga, gawin mo ngayon to sa harap ng kamera. Baba na na, baba na na, baba na. Time. Okay. Marami akong gustong sabihin dito. So, umpisahan natin sa estilo ni Flick G na more on references, which is yun yung pinanlaban niya talaga all throughout the tournament. Kaya Zero, kay Ruddick, especially kay Ruddick, ang dami niyang mga references doon. Pero sa tingin ko, this time, okay yung mga reference. Okay yun hindi ko din discredit yun. Pero sa tingin ko, magaan. Sa time na to, si Balakid ang ang MC to beat, 'di ba? Nung time na to, siya ang MC to beat dito. So sa tingin ko, yung mga references na pinanglaban ni Flick G para kay Balakid is not enough. Nagagaanan ako 'di ba? Kumbaga tumatama siya, pero parang kulang sa diin, kulang sa yung delivery, wala namang problema kasi kung ano yung napanood kong laban ni Flick kay Ruddick, ganun din naman yung delivery niya. Sa nagkakatalo lang talaga sa sulat. Medyo magaan talaga yun. Nagagaanan talaga ako. Tsaka feeling ko, hindi nasasaktan si Balakid sa mga ganong suntok lang. Hindi nasusugatan ni Flick si Balakid. Basta, hindi siya tumatagos. Hindi siya sumusugat. So, ganun ko nakita yung performance ni Flick G ngayon. Unlike sa laban niya kay Ruddick na parang sobra-sobra nga yung mga references na ginamit niya. Kumbaga, na-overkill niya si Ruddick doon. Pero this time, I think yung references niya is not that enough. Yun lang. Balakid tayo, pakinggan natin. Unang banat sa buhay tournament, Balakid, pakinggan. Pakinggan. Puro scandal reference. Isa na namang lulubog na vapor. Bobo ka na, bastos pa. Dapat pangalan mo, Mang Kanor. Tapos,
Yun na naman Choco kay Looney ang binabanggit. Paulit-ulit ang sound mo. Mas pinag-usapan at masikat pa yung pag-choco kaysa sa best rounds mo. Ito si Raymond Rivera. Pero sa rap game, Flick G to. F na F ang pagka-G. Kung makaastang deadly to. Sakto, kargada ko, long neck. Pero hindi empty to. Hindi ka tatantanan hanggat hindi nag-empty to. Kaya di mo ako maiisahan. Kahit dala mo ang best tree mo, malulunod ka sa Alaska. Parang pinulikat na Eskimo. Teka lang. Nabobola kayo nito kasi madalas sa bars ang peti nyo. Nalunod na agad? Eh paano kung sa basketball pinulikat yung Eskimo? Wala na namang nakakuha. Siyempre. Pero para lang yung encyclopedia sa muka. Facebook. Granada sa trabaho. Blowjob. Eh mas lazy writing pa yon sa verse nung kumalas na Bone Thug. Hindi ko na Kaya gets. huwag magpabola. Sa bilis ng battle, madaling akalaing intense ang pagkukonek ng mga salita kahit na laking incense. Kompleto ka man sa sangkap, kung mali naman ang recipe, sunog ka pa rin sa aktivistang to, parang effigy. Ano yun? Hindi ko gets. Sorry. Uy! Sunog ka pa rin sa aktivistang to, parang effigy, kaya Flick G, hindi ka G, hindi ka gifted. Alam niyo yung mga bata ang kakatuto lang magmura? Biglang dadalas pang magmura sa matatandang palamura. Ganun lang rin tong si Mondre. Kaya sabik mag-demonstrate ng napaghahalata ang kakatuto niya lang na pagwa-wordplay. Pwes nga yung wordsmith na kaharap mo, hindi na yan pwede men. Para ka lang ngong sumusubok turuang mag-rhyme si Eminem. Magmumukha lang tong formal debate tungkol sa crime at sedition. Miriam Defensor versus Raisa May Dizon. Look up. Alam kong you look up to me. Sa akin ka natutong magbalaman. Kaso tumigil ka na humakbang na sa step 1 ka pa lang. Pagpaulan ng references. Yan ang kiliti niya. Halatang 2013 niya lang natuklasan ang Wikipedia. Pupunta siya doon. Tapos maglilista ng mga kulay blong termino. Hyperlink. Mas tunog matalino, mas preferred ito. Kasi isipan ng wordplay na kung hindi basic pilit. Tapos word associations na basic sinet. Tapos word associations na basic sinet. Ako'y utak Gillette. Sa sharpness, ikay kulang. Kaya yung big words mo ay pag small talk kulang. Di ko kailangan ng college vocab para matalinong mag-angas. Kahit grade school bars gamitin ko, thesis ang lalabas. Sample? Bawat bara ko ay kawayan sa alamat na matanda. Bawat bara ko may laman, malakas at maganda. Kalkuladong double meaning, bawat pares sukat. Sa'yo pare-parehong linya, pare-parehong angulo, pares sukat. Flow mo, anyong tubig. Content, matabang. Parang water cycle lang, paikot-ikot ang laman. Kaya ako ang complete thought ng death sentence mo ngayon. Bawat anggulo ko, perpektong pasabog, parang Mount Mayon. Kaya Raymond Rivera, ang maka 3-0 ka, malabo sa labang to. Magkaka 3 W's ka lang, kung si Harlem ang bibigas ng pangalan mo. Board game, bisag mag-ingay! Time? Paano ang banat? Maging honest ako sa inyo Maraming reference si Balakid na hindi ko maabot. Ayun lang. Alam niyo naman pag nag-review tayo ng mga battle, laging honest opinion lang palagi. So ayun, to be honest, hindi ko maintindihan yung iba. Real talk, hindi ko maintindihan yung ibang references ni Balakid. May mga lines na okay para sa akin, nagustuhan ko, pero parang sa sobrang lalim ng mga references ni Balakid, para sa akin ang dating is para sa akin lang hindi ko naman sinasabi na maging ganito dapat yung yung tingin nyo dun sa round 1 ni Balakid. Sa akin lang naman, sa preference ko lang. So sa tingin ko, sa
lalim ng performance, I mean sa lalim ng mga references ni Balakid sa round na to, parang ano siya sa akin, para sa akin nagiging dragging, 'di ba? Tapos sumabay pa yung choke. Nagcho-choke siya hindi lang totally nawawala kasi nauhugot niya kagad, pero nagcho-choke siya, 'di ba? So sa linis ng performance, I'll go with Flick G doon. Sa writtens, I think lamang pa rin para sa akin si Flick G doon, kasi yung mga references ni Flick para sa akin okay naman yun, kumokonekta naman, hindi lang siya ganun kabigat. Unlike kay Balakid, para sa akin naman sa sobrang lalim yan, nagiging dragging na siya. So I think sa sulat doon pa rin ako sa mas effective para sa akin. So sa tingin ko, I'll go with Flick G pa rin sa writtens. Performance pa rin Flick G pa rin. So ano pa, delivery, I'll go with Balakid kasi mas intense yung delivery niya, 'di ba? So ano pa bang category? Sa tingin ko sa round 1, I'll go with Flick G dito sa mga ganong reasons. Na breakdown naman na natin kahit papaano yung tatlong category. Writtens, Flick G yun. Delivery, Balakid. Pero sa linis ng performance, ayun, Flick G. Marami pa pero hindi ko na isa-isahin. Basta I'll go with in a general na lang. Flick G yung round 1. 8-7. Round 2. Flick G, pakinggan natin o. Isa po ito naman. Yo! You wanna talk about Eminem? Pues, hindi mo ako matatalo the way I am. Balakid, I'm not afraid. Lalaban ako till I collapse. I need a doctor kapag na-stun kita ng kaliwat ka ng sabak. You're just a mockingbird and I am a cold-blooded reptile. You will completely lose yourself pag kinaladkad kita ng 8 Mile. Tangina. Ano yun? Freestyle? I'll cut your fucking head with my bars, nigga. Na mas bayolente pa sa gitna ng riot ng CK at Bloodskill. Sige, magpakabalakid ka sa halimaw na to na parang mad gorilla. At kahit kailan walang tumagal na balakid sa nagwawalang Godzilla. Sobrang gaging angas lang nun yung about dun sa Eminem. Kasi may linya si Balakid kanina about Eminem. Tapos may ganong sulat si Flick G. Pre-med. Ang haba naman kung pre-med yun. Para sa akin, ang dating sa akin nun, freestyle. Tapos, kung paano na pagdugtong-dugtong ni Flick G yung ganon, yung references sa Eminem, yung mga kanta ni Eminem, tangin lang, apaka-solid nun. Sa ganong sa ano lang naisip lang niya yun sa round ni Balakid, tapos ganon yung pagkakatahi-tahi niya. Tangin na, ang ganda nun, men. Ang gandang, ang lakas ng dating dun sa akin. Props kay Flick G dun. init ng lines ko, tumutunaw na ng yero. Sa balitaktakan walang laban kahit tubig ng bumbero. Pagkatapos ko mag-compose, nagiging abo ang bawat kwaderno. Pati si Satanas pinapawisan pagkausap ko sa impyerno. At akala mo, matatakot mo ako sa titig mo? Wala pang nanalo sa akin sa patagalan ng titigan, sinisigurado ko. Pati mata ng Illuminati kumukurap pag tinititigan ko. Tagilid ka sa akin ngayong gabi, Balakid, kaya itodo mo. Daig ang hybrid ng balanse, yan ang moto ko. Magaling ka lang humawak ng lapis at papel, yan ang totoo. Pero bilang overall MC, tang inalibong beses ako sa yung mas magaling humawak ng mikropono. Kaya wag mo kong yayabangan na kahit kailan di ako aabot sa'yo. Dahil nung di pa ako nagra-rap real talk, nalampasan ko na tong gagong to. Grade 3 elementary, minamani ko ng husto. Lahat ng Balakid sa Super Mario, nalampasan ko. Huwag ka masyadong kampante, ikaw ang patay ngayon. Ilulublob kita sa laba dun sa sinabi mong mayon. Ito na ba ang Great Wall na sinasabi nyo? Tanga, walang ganon. Walang Great Wall sa Pilipinas, Balakid, sa China yon. At nung battle mo kay Shei, sabi mo, maghanda na yung matatandang rapper, nandito na yung mga batang tatalo sa inyo. Hindi ko alam kung anong problema mo. Pero kung mamaliitin mo kaming mga rapper na datihan, wala kang karapatan. Kung ikaw ang future na sinasabi nila,
pues hindi ka nakalamang. Dahil tandaan mo, imposible magkaroon ng future kung walang nakaraan. Hindi ka mabubuo at mag-e-exist kung wala ang mga katulad ko. So it means, hindi ka mabubuo, hindi ka magiging superstar kung walang Ray yung Allen mo. Okay. Ray Allen. Bawat burst ko'y nagmula sa gitna ng inner core, hinugot papunta ng mantle at crust na simbilis ng liwanag ng araw. Naglakbay mula sa kailaliman ng mundo at ang sinumang tamaan ay automatic na pumapanaw. Sobrang taas ng atomic mass, hindi masukat ng kahit ano. Sa sobrang bigat ng burst, bawat battle ko na didisalign sa axis ang mundo. Planetary disalignment, artificial global warming ang dulot ng aking kaliber. Walang kwenta ang ondoy at habagat dahil katumbas ko'y great red spot. Jupiter. Yung bagyo sa Jupiter. Puta. Sabi ko sa inyo, magiging bakbakan tong battle na to eh. Hindi ko alam kung bakit nire-review pa natin to. Gusto ko yung ano nga ba yun? Ayun. Level of difficulty. Ayun na naman. Nasabi ko na to sa review ko sa battle niya kay Rudik eh. Diba sabi ko nga sa inyo, yung level of difficulty kung paano magsulat si Flick, props dun eh. Kasi hirap magsulat ng ganun tapos kakabisaduhin mo. Diba? Tsaka yung freestyle niya, sa tingin ko talaga freestyle yun eh. Yung Eminem, yung rebat niya sa Eminem, tapos na-reference niya yung mga kanta ni Eminem, tapos napagdugtong-dugtong niya yon sa maikling panahon. Di ba? Round lang eh. Nagpahinga lang si Flick G kasi round ni Balakid, tapos pagdating niya, pag-round niya, di ba? Ganun agad. So, ang lakas nun para sa akin. Ang ganda nung pagkakatay-tay. Hindi ko siya i-scorean as pre-med eh. Iskuran ko siya as freestyle. As rebuttal. Kaya, ang laking impact nun sa akin. And then, yun, the level of difficulty, references ulit, okay yun. Pero, may mga references din si Flick dito na hindi naman gaanong, ayun, katulad nung explanation ko sa round 1. Mga references niya, no, 'di ba? Hindi ganoon kabibigat. So, meron pa rin naman dito sa round 2, pero sa tingin ko mas ahead tong round 2. Kasi siguro nakatulong yung rebuttals. Kaya para sa akin naging mas ahead yung round 2 compare sa round 1. 'Yun. Eminem reference as rebuttals, as freestyle, laking impact nun sa akin. Level of difficulty as katulad ng performance sa Flick G. Yun. Tapos yung linis ng performance, ang pinaka-concern ko lang dito is yung yung ibang references niya about Balakid, para kay Balakid na hindi masyadong mabibigat. Ayun na yung nakita ko. Then the rest, okay yun. Round 2 naman, ni Balakid, pakinggan natin. Check. Sige. Yung paghawak sa mikropono, yun na ang talentong sayo. Di ko kailangan humawak, may tagahawak ako. Kasi Flick G, hindi ka genius. Puro ka lang complex terms, parang code ng Intel. 80% naman ng terms na yun, di mo alam at hindi mo kayang spell. Panggap na matalino, pseudo-intellectual. At kung di yun totoo, spell mo nga ang pseudo-intellectual. Sa spelling pangalan ng Republican, hirap na to. Ang sarap ng galing ng AK sa Republican para iratrat lang sa'yo. Ba't ba kasi Republican ang napiling name nyo? May alaman lang ba kayo sa Republicanism o sa The Republic ni Plato? And please, Ray, don't play smart. Ang alam mo lang sa Plato, pinggan, dati kang dishwasher ni Denmark. Sino si Denmark? Ako ang pilosopong naghahari sa republikang to.
pneumonia, Ronald Reagan, akong papatay sa republikang to. Na hindi pa nakontento. Nilagyan pa ng syndicate ang pangalan ng set nila. Ang Republican Syndicate lang sa akin, yung may pakana ng crack epidemic sa Amerika. At ano? Alam mo yon? Hindi. Halata tuloy na yung street smarts at book smarts pilit ang iyong pagsasalubong. Ika nga ni Looney, mas bobo pa sa bobo ang bobong nagmarunong. Kaya Flick G, hindi ka rin G. Hindi ka gangster. Kasi kung tutuusin, na pagiging street at siga mo, alanganin. Sa isang kantang ikay tigas, biglang nagiging tigasaing. Sample. Bawat barak ay kargadang sandatang pang-agaw buhay. Pero kung iiwan mo ko, babe, mundo'y wala ng kulay. Hindi ko naman sinasabing dapat one-dimensional ang imahe. Kaso polar opposites yung pagkatao, ang pagsasanib hindi swabe. Mapagmahal din ako, pero walang pahayag na pathetic. Magiging sweet lang ako pag ang kabatel diabetic. Pero alam ko kung ba't ginagawa ko yun. Benta moves para lang sundan ng madla. Kaya gisado ka sa Gusto ko yun, ha. Magiging diabetic lang ako kapag magiging matamis lang ako kapag ang kalaban ko diabetic. Angas nun. Gusto ko yun. Pero walang pahayag na pathetic. Magiging sweet lang ako pag ang kabatel diabetic. Pero alam ko kung ba't ginagawa mo yon. Benta moves para lang sundan ng madla. Kaya gisado ka sa mantika mo, ako naman ang gagawa. Pag sinabi kong flip, isigaw top. Flip, top. Flip, top. Pag sinabi kong ba, isigaw lakid. Ba, lakid. Ba, lakid. Pagtaas na kama, isigaw G. Talo si Flick. Talo si Flick. G. Medyo delay pa. Pero sige, ngayon, pagtulungan natin lahat ng si Flick. G. Worse than death, ang sakit na i-inflict. G. Aking inner. G. Ang inner. G. Pagkat talino at talento ko may sinner. G. Kaya't sa words, akong mas may command. G. Hayop kada play maladyuman. G. Kaya pagkaya sa akin ang yung strate. G. Para bumenta lang sa crowd parang si Andy. G. Walang matalinong bilib sa'yo. Mithono. G. Pinag-aralan mo lang ako, Tiono, G! Bisag mag-ingay! Tangina mo, wasak! Putang ina. Akala ko kay Flick G pa yun eh. Shit! Sunog. Ako to be honest, akala ko kay Flick G pa yung round 2. Yung round 1 binigay natin kay Flick G. So sa tingin ko nadala ni Flick G yung yung performance, sabi ko nga 'di ba? Mas okay tong round 2 ni Flick kasi yung rebattles niya, yung freestyle niya about Eminem, yung level of difficulty umangat na, naging highlights na dito. So sa tingin ko better round to compare sa round 1 niya. So sa tingin ko kanina mahirapan si Balakid na makuha yun kasi nga sa round 1 nahirapan siyang kunin yung ganong performance ni Flick, naangatan yung ganong performance ni Flick, lalo pa kaya na lumakas yung Flick G sa round 2. So ako I'm in doubt na. Sabi ko, tangina, kaya ba ni Balakid na talunin yung ganong round 2 ni Flick? Pero, dumating yung G reference. And, to now, man. To now. Bago dumating yun, dikit. Sabi ko, dikit, pero I'll go with Flick G pa rin. Ganon siya. Bago dumating yung G reference, yung G. Yun. Bago dumating yon, sabi ko dikit yung battle pero I'll go with Flick G pa rin. Pero wala dumating yon at para sa akin ang laki ng binigay ng nun. Ang laking binigay na boost ng G references ni Balakid sa performance niya, kaya nakuha niya yung battle na yun. 9-8 Balakid. 'Di ba? 8-7 round 1 Flick G. 9-8
Balakid round 2. Ganda ng performance, tangina. 15 points all, tama ba? Kasi may 6 and tama ba ako? 7-6 ba yun? Or 8-7? 8-7 pala. 8-7 sa round 1. Tapos ngayon ano score natin? 9, 10-9. 10-9. Sige, 10-9. Bigyan natin ng 10-9. Mas malakas na round yung round 2 ni Flick, pero grabe yung bawi ni Balakid dito. So, ayun. Para sa akin, 8 and 9, that's 17. Tapos 7 and 10 naman, so dapat so that's 17 all, 'di ba? So 8-7 and 10-9. 17 all, pucha. Round 3, deciding round. Tikit to. Pakinggan natin. Uwi na tayo. Anong banat, Flick G? Judges, good luck. Yo! Ang laking impact ng G na yun. Bahay kubo. Kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari. Babatuhin ko ng singkamas yung talong mong maikli. Yung syota mo, papasukan ko ng 1 kilong sigarilyas sa mani. Sasampalin ko ng sitaw at bataw sa mukha yung nanay mong kamukha ni Patani. Babatuhin ko ng kundol yung tatay mong mukhang pulis patola. Yung titi kong malaupo, itutusok ko sa utak mong kalabasa. At saka meron pa. Galing ni Flick gumawa ng ganito. Yung kapatid mong kulay labano, sasampalin ko ng mustasa. Sibuyas ang ipapasok ko sa ilong niyang nangangamatis. Ang puta, papaputukan ko ng bawang yung daliri sa paa hanggang maging luya. Alam kong nerd ka, obviously. Sa sobrang nerd mo, nakaimbento ka ng aparato na yung utot ni Saito kaya mong i-convert sa vitamin C. Yung nanay mo, nakaimbento ng negosyong walang puhunan. Yung tartar ni Kahir, kaya niyang gawing suman. Yung pamilya mo, nakaimbento ng toothbrush na gawa sa toothpick. Yung pangalan ng tatay mo, nerd. Nerdong putik. At yung pinagharian mong bars, kayang-kaya kong gawin. Pero yung mga kinaya ko, hindi mo kaya, bakit di mo tanggapin? Walang-wala yung pure bars mo sa balanseng kaya kong dalhin. At tang twist yan ang bagay na meron ako na kahit kailan hindi mo kayang gawin. Kaya lunod ka, kahit mag-surf sa malatide wave kong bars. Wala ka ng pride na maihaharap pagkatapos kitang i-discharge. Ngayong gabi, sasabunin kita with matching action. Mararamdaman mo kabaliktaran ng joy kasi tatanggalan kita ng karapatang mag-champion. Sa katapusan ng labang to, ako'y lalong nasasabik. Pagkat papauwiin kita sa inyo na walang panalo makakamit, di ko na kailangan mag-rebato, magplano, magbalik sa bars ko para kan sinesermo na ni Ermat, lolo, lola, tito, tita, ate, kuya, may libreng palo pa sa puwet. Pero sa isang banda, swerte pa rin ako. Mas gugustuhin ko pang maging bobong nagmamarunong. Paano ko nasabi, Aber? Mas gugustuhin ko pang maging bobong nagmamarunong kaysa matalo ni Tukel. Nakakahiya yung teng. Kadiri ka, teng. May polar opposite ka pa. Si Tukel lang palang katapat mong hayop ka. Eto, pakinggan nyo. Eto na ang pinakamalupit sa lahat. Balakid, hindi ka isang alamat. Sa lahat ng pumupuna sa references ko, wag na kayong magpaka-detective. Dahil hindi ako nandito para mambaboy, nandito ako para sa mga bars na educative. Dahil hindi na mahalaga kung patawa, seryoso o generic pa. Mga putang ina nyo, ang importante sa battle, anumang gamit mo, dapat effective ka.
At last, sikreto sasabihin ko na ngayon, hindi ako natatakot pumasok sa kwarto ng girlfriend mo. Galing na ako doon! Okay, dikit to. Tangina. Yung round 3 ni Flick. Kasing lakas ng round 2 niya. Or siguro mas malakas ng konti. Nagustuhan ko yung yung Bahay Kubo reference na iniba niya. Tapos yung sabon na reference. Tatanggalan kita karapatan mag-champion. Angas lang nun. Nagustuhan ko yung mga ayun. In the other hand, parang siya strongest round niya. Parang ganun. Pero hindi naman siya ganun kalayo Yung round 2 tsaka round 3 ni Flick, hindi naman siya ganun kalayo yung gap. So, siguro 9 tapos 9.5. Parang ganun lang siya. Saka natin i-judge to. Pakinggan muna natin yung round ni Balakid. Kasi, mas okay na i-review natin siya ng may kabangga Mas makikita natin yan. Balakid kay Balakid sa buhay tournament. Pakinggan natin Check. Puro simpleng wordplay lang. Pero dahil simple, sensational. Yung bara niya daw, educative, baka educational. Aray. Atay. Tapos, puro tatak pa ng sabon. Isa na naman, basic na naman. Mabuti pa si Spade, yung sabon may laman. Atay. At, kaya Flick G, hindi ka G, hindi ka genuine. At hindi yung sexualidad ang tinutulig sako, kundi yung ipokritong kamangmangan. Ba't ba kayo mga homophobic pa ang puro barang kabaklaan? Nung laban niya kay Acero, idinitalye niya. Ang gagawin niya daw ditong full body cleaning. Sabi niya, hihilurin ko yung kilikili mo with feelings. Tapos nag-scheme siya ng mga tatak ng hotdog, sabay nagsabing, buong buo kitang lalamunin, pure foods ka sa akin. Kakapilit mong mag-wordplay kung ano-ano nang nalaro mo. Hindi na kita tinanong kung kaya pa kasi kay Acero ka na napasubo. Ito ay Einstein versus Frankenstein. Newton versus Neutron. Tesla versus Tesla. Kung may inalaman ka man sa akin, Ray, bilis yon. Pero aanhin ko ang bilis kung pekeng talino ang direksyon. Yung chakra nga, sa Naruto lang nalaman ng tadong to. Pero sige, sa labang to, ikaw na ang chakra ni Naruto. Ako naman ang puwersa ni Goku, spirit power ni Eugene, determinasyon na sa Kuragi, talino ni Conan at diskarte ni Lupin. Oo, kumakwadruple time ka, hanggang double time lang hining ako. Pero hirap ka na sa double meaning, kumakwadruple meaning ako. Kaya ko magpaka-street, magsalita ng pass lang. Kasi pen game ko perfect sa'yo. Pass lang, daming galaw, wala namang punto. Puro pass lang, ako puro tirang swak shooter na Puma, pass lang. Kaya pangalan pa lang, halata nang sa 3, naghari to. Wala ka nang dapat pang ikagulat, Ray Allen to. At yun ang mas magandang laro doon. Mukha mo, mokong. Kaya yung pedestal niya sa pagsusulat, madali lang tibagin. Technical words sa technical writing, alamin pag-ibahin. Ako'y technical kahit words na gamit ay simple and plain. Tatapakan ko lang mga linya mo, pedestrian lane. Kasi street ka, yakapin mong tunay mong nalalaman. Yang pagpapanggap mong naglalagay ng lansa sa lansangan. Ayos lang magpa-impluensya. Basta sa panggagaya, kumalas. Baka pag nag-selfie ka ngayon, mutated Balakid ang lumabas. Ano pinagkaiba namin? Complex concepts, pinapasimple ko. Simplex, nag-enumerate lang to ng mga termino. Index, nagpapanggap, matalino to. Kunwari, angat sa madla. Nagpapaka, matalino ako para iangat ang madla.
Kaya mabilis man yung pagputok mo, pagsabog ko ang lalong felt. Sinturon ni Judas ka lang, ako Orion's belt. Tang 5 ina mo. laban sa super giant kabog ka. Mapapel ka lang, ako maapoy, asul pa. Gamu-gamu ka lang, nanangahas, nasa liwanag mapunta. Akong gasera ni Simon, sunog ka na sa bugpa. Katawan na tusta, agad-agad na puksa. Tang ina, hala na. Namog na, nagkalasog-lasog pa. Alalayan nyo si Aklas, nangangatog na, baka matumba. Tang ina, tapos na. Putang ina. Kaya Grabe. Flick G, Hindi ka G. Hindi ka grand finalist. Pwet! Tang ina mo. Tang ina. Yun. Naging klaro na to. Sabi ko kanina, yung round 3 ni Flick, possible ayun pa yung pinakamalakas niyang round. So sabi ko, di nga ako nag-explain dun kasi nga, para sa akin, mas madaling mag-explain kapag nakita mo na yung kabangga. 'Di ba? Tapos, ayun na. Tang inang balakid yan. Solid pre. Ang lakas nun. Tang ina. Ang lakas nun. Grabe. Grabe yung performance yon para kay Balakid. Pucha. Speechless pre. Real talk. Wala akong masabi. Nagulat ako Lalo na yung Ender. Kaya Flick G, hindi ka G. Hindi ka grand finalist. Tang inas, dinuro ano pwe. Wala akong masabi doon, pero tangin na malinaw yun. Balakid. Pinakamalakas na round niya yun. So, final score 7-9-10, and that's 26 points for Balakid. Kay Flick G naman 8 sorry. Tama ba? Mali. 8, 9, and 8. So, that's 25. Tama ba ako? 8-7 sa round 1 in favor of Flick G. 10-9 Balakid. So, 17 points all, di ba? Tama ba ako? 17? Sorry. Na ako, na may mental block na ako sa sa pag-a-add. Di ba? So, Flick G muna tayo. Flick G. 8, 9, and anong score natin sa 8, 9, and 9. 8, 9, 9. Ayun, 8, 9, 9. So, that's 26 points for Flick G. Kay Balakid naman is 7, 9, and 10. So, that's 26. Dikit, no? Dikit. Grabe yung battle. Grabe yung battle na yan. Hindi ko akalain na magiging ganito yon. So, ulit. 8, 9, and 9. 26 points for Flick G. Tapos, kay Balakid naman 7, 9, and 10. So, that's... Bakit tabla? Nalilito na ako sa sa scoring ko. 8-7 sa round 1 in favor of Flick. Tangina. Kailangan ko na ng 8-7 sa round 2. Muna, Flick G muna. Sorry. Na ako, drain na ako, anong oras na kasi. So, sorry. So, Flick G. Tama, 26 points nga for Flick G. Tama naman ako. So, tabla pala. Paano naging tabla? Diba? Paano naging tabla yun? $26 all? How? 1 Flick G, 2 and 3 Balakid yun para sa akin.
Yun yung lumabas. Numbers don't lie. Tabla ang score. Pero ang kulit lang no? Ang kulit lang talaga, promise. Okay. Okay. Round 1, malinaw yon, Flick G. Pero pagdating sa 2 and 3, klarong-klaro, Balakid. So, lumamang si Balakid. Actually, parehas silang may mga references na binato. Pero sa tingin ko, mas mabigat yung mga references ni Balakid. Props sa level of difficulty ng performance ni Flick G. Pero I think sa pagkakataon na to, semis, hindi siya naging ganun ka-effective. Although, okay yun Okay yun kasi na-showcase ni Flick G yun sa laban nila ni Ruddick. Okay na references yun yung level of difficulty. Pero sa tingin ko, hindi enough yung level of difficulty para makuha niya yung panalo dito. So, kay Balakid naman, grabe yung mga references niya dito. Grabe yung mga punto niya. Direct talaga kay Flick G lahat So, ayun. Wala nang ibang explanation pa. Balakid yun. Flip Top sa Buhay Tournament Semifinals. Grabe yung laban na yun. Balakid Flick G ang pinapanalo doon. Kayo pa rin. Maraming shoutout sa lahat na sumusuporta sa Flip Top. Ayun, tangin na yung boto. Pasok sa finals. 5-0. Balakid. Tangina 5-0. Ang laki ng agwat Judges. Uprising, Tabak, batch 1. Maraming laban. All 3 rounds Balakid. Flick G, galing pero kahit anong galing, angat si Balakid all 3 rounds Nakita nyo naman siguro. Common sense na lang, binoto ko si Balakid. Siguro, yung unang round, nagtatalo pa sila dun medyo patay sila dahil sa slip up ni Balakid, medyo matagal pero baliwala na yun, yung letra na lang pagbabasihan natin. Yung huling 2 round, yun yung kinain ni Balakid. Yes. Yung pattern yun sa mga G. Oo nga Lalo na yung huling round. Punto per punto. Balakid. Yo, Smugglers, 27 Mobsters. All 3 rounds dito kay Balakid ako, pero props ako kay Flick G, ito yung pinaka-best performance niya mula nung mga unang laban niya. Siyempre, inaano ko rin kung ano yung improve niya pagtapos na ito. Siyempre, yung inaasahan natin kay Balakid, mas sigit pa. Pinatunayan niya pa rin. Maintain niya kung sino si Balakid. Yun, congrats sa kanilang dalawa. Classic na battle na naman para sa isang buhay. Tries tayo sa finals. Yo! Okay na. Hi, ako si Shane ng Flip Music. Balakid versus Flick G semifinals. Grabe, ang ganda. Sobrang nakaka-enjoy yung battle at sobrang nakakagutom yung battle. Maraming salamat, shoutout sa inyo. Binigay ko yung battle kay Balakid kasi sige, first round medyo maiksi yung round ni Flick G, pero pares naman maiksi lang talaga yung round ni Flick G. Sa round 2 nadali ako nung yung synergy stick, bago yun sa pandinig, addition sa mga ginagawa sa mas dito. At sa round 3 kompleto, delivery, freestyle ability, yung rebat sinisingit sa gitna ng round, hindi sa umpisa o sa dulo. So yun yung nilamang ni Balakid para sa akin. Pero hindi natin
maitatanggi na sobrang lupit din ang ginawa ni Fleek G, lalo na yung round 2, yung Eminem reference. Oo nga eh. Sa tahi-tahi, tangina. Hindi Lupit ko alam nun. kung setup yun o impromptu, pero lupit Oo, yun nun. nga eh. 'Di ba? So napansin din ni Shea yung ganong, kasi tangina, rebat siya pero 'di ba? Ang galing lang, sobrang galing nun. Pero wala eh. Na-overpower siya ni Balakid palagi sa every round. Hindi ko alam kung setup yun o impromptu, pero ang lupit nun. Tsaka yung bahay kubo na wordplay. Pero at the end of the day, kahit gaano kagaling yung dalawa, meron talagang mananalong isa eh. So, dun ako sa lumamang ng kahit basta lumamang. Balakid. Binoto ko Balakid. Bakit? All 3 rounds, sobrang close fight. But first turn game, Flick, sobrang lakas. Nag-level up siya from the last game na meron siya. Pero si Balakid, every round na edge niya talaga ng sobrang yung rounds ni Flick, lalo yung second round niya. GGG. Safe. Yun, wala pa nakakagawa nun. Last third round, ganun pa din na nangyari. Lakas nung mga reference game ni Flick. Kaso pagbalik ni Balakid, babalik siya with much more simplex nga daw na reference. Tapos, bago, delivery and freestyle. Balakid delivery and freestyle. Out of the box. So, nasa A-game yung dalawa kasi isa nasa out of the box ang Manila, nahulog. Balakid. Yun. So, I think klaro naman yung naging explanation ng mga judges natin dito. And ako, agree ako sa mga sinabi nila. Kasi personally, ganun din naman yung halos yung opinion ko. Especially yung Eminem reference, sabi nga ni Shea. Yun. Grabe yung battle na to. Hindi ako na bored sa battle na to kasi every round may mga haymaker sila na tatagos talaga. May mga haymaker sila na haymaker talaga as in. Hindi ako na bored sa battle na to, and anong battle yung finals? Aklas Balakid. 'Di ba? Tignan natin. Pero bukas na yun, guys. Pahinga na ako. May pasok pa ako bukas. So, kita-kits tayo sa finals ng Isa Buhay 2013. Peace out.